Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng umagang, unti-unting dumudulas sa makintab na marmol ng malawak na mansyon, tila may sariling ritmo ang mundong kinabibilangan ni Chase HK. Isang mundong tahimik, marangya, ngunit may kakaibang lamig na hindi kayang painitin ng kahit gaano karaming ilaw. Mula sa ikalawang palapag, nakasandal siya sa malamig na bakal ng balkonahe. Ang mga daliri ay bahagyang kumakapit na, para bang may hinahawakang hindi nakikita, habang ang mga mata niya ay nakapako sa gate kung saan isa-isang pumapasok ang mga taong pamilyar na sa kanya, mga magsasaka, mga taong ang balat ay hinubog ng araw at ang mga damit ay may bahid ng lupa. Ngunit may mga ngiting pilit na inilalagay sa kanilang mukha na para bang iyon ang kanilang sandata laban sa mundo. Sa ibang mata, ang eksenang iyon ay puno ng kababaang loob at dignidad, ngunit para kay HK, iyon ay isang paulit-ulit na eksenang unti-unting kumakain sa kanyang pasensya, isang larawan ng kahinaan na hindi niya kayang tanggapin. Kaya hindi niya namamalayan na mas lalo niyang hinihigpitan ang kanyang panga sa bawat pagpasok nila sa bakuran na tila pag-aari niya lamang. Bakit nandito na naman sila? Mahina ngunit matalim ang kanyang bulong, halos matunaw sa hangin, ngunit sapat para maramdaman ang galit na pilit niyang kinukubli sa likod ng kanyang malamig na mukha. Sa ibaba, sinalubong sila ng kanyang ina na si Hira, isang babaeng tila isinilang na may kakayahang magbigay ng init sa kahit sinong lumalapit sa kanya. Ang kanyang ngiti ay hindi pilit. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa na hindi kailanman naabot ni HK. Kitang-kita niya kung paano nito tinanggap ang mga bisita na para bang matagal na niyang hinihintay ang kanilang pagdating. Kung paano niya pinapakinggan ang bawat salita nila na para bang mahalaga iyon, at kung paano niya ipinaparamdam na hindi sila pabigat, kundi bahagi ng isang mas malaking kwento. Isang bagay na hindi kailanman naintindihan ni HK, kaya ang bawat segundo ng panonood niya sa eksenang iyon ay parang dahan-dahang paghila sa isang sugat na matagal nang nandoon, ngunit hindi niya pinapansin. HK! Ang tinig ni Hira ay dumating mula sa likuran niya. Malambing ngunit may bahid ng babala. Parang isang himig na paulit-ulit niyang naririnig mula pagkabata, ngunit hindi pa rin niya natututunang sundan. Hindi agad lumingon si HK, ngunit alam niyang naroon ang ina. Nararamdaman niya ang presensya nito na tila liwanag na pilit pumapasok sa madilim niyang pag-iisip. Pwede bang ayusin mo naman ang mukha mo? Para kang mangangain ng tao. Dagdag nito, at doon lamang siya bahagyang napalingon, sapat para ipakita ang hindi maitago na inis sa kanyang mga mata. Ma, bakit nandito na naman sila? Tanong niya. Hindi na tinatago ang pagkainis. Ang kanyang boses ay parang matigas na salamin na handang mabasag anumang oras. Palagi na lang, para bang umaasa na lang sila sa atin. Ang huling salita ay bumagsak sa pagitan nila na parang isang bagay na hindi na pwedeng bawiin. At sa sandaling iyon ay bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Hira. Hindi galit, kundi isang lungkot na mas mabigat pa sa anumang sigaw. Hindi sila nandito dahil gusto nila. Sagot nito ng mahinahon, ngunit ang bawat salita ay may bigat na hindi kayang baliwalain. At hindi rin dahil wala silang magawa. Ako ang nag-offer na tumulong. Sandaling natahimik ang paligid, ngunit ang katahimikang iyon ay parang bagyong naghihintay lamang sumabog. At si HK, sa halip na umatras, ay pinili pang idiin ang kanyang paniniwala. Wow! Mapait siyang ngumiti. Ang sarcasm ay parang lason na kusang lumalabas sa kanyang dila. Anghel ka ba, ma? Bahagyang kumunot ang noo ni Hira. Ngunit sa halip na sumagot ng galit, lumapit siya at kinurot ang tagiliran ng anak. Isang simpleng kilos na may kasamang paalala na hindi kailangang isigaw ang tama para maramdaman ito. Hindi kita pinalaking bastos, sabi niya. Mas matatag na ngayon ang tono. At kahit may sarili ka ng mundo, anak pa rin kita. Matuto kang rumispeto. Saglit na nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang sandali na puno ng hindi nasasabing mga tanong, mga bagay na parehong hindi nila kayang ipaliwanag. Rerespetuhin ko sila kapag may dahilan para respetuhin. Sagot ni HK, malamig, diretso,
at walang bakas ng pag-aalinlangan. Ngunit sa loob niya ay may kung anong kumikirot na hindi niya kayang pangalanan. Kaya mas pinili niyang huwag pansinin. Napabuntong hininga si Hira at sa buntong hiningang iyon ay nakatago ang pagod ng isang ina na paulit-ulit na sinusubukang unawain ng anak na tila unti-unting lumalayo sa mga halagang itinuro niya. Hindi lahat ng bagay kailangang may kapalit bago mo ibigay ang respeto. Mahina nitong sabi, ngunit hindi na yon narinig ni HK dahil tinalikuran na niya ang ina at naglakad papasok sa kanyang silid. Ang bawat hakbang ay parang pagtakas mula sa isang usapan na ayaw niyang harapin. Sa loob ng kanyang kwarto, kung saan ang lahat ay perpekto, ang mga kasangkapan ay mamahalin, ang bawat detalye ay planado. Umupo siya sa gilid ng kama at napatitig sa kawalan. Ang katahimikan ay biglang naging mas mabigat kaysa dati. Mga manggagamit, bulong niya, ngunit sa pagkakataong iyon, ang salita ay hindi na kasing tigas ng dati at hindi niya alam kung bakit. Sa labas ng kanyang bintana, ang araw ay tuluyang sumikat. Pinupuno ng liwanag ang buong mansyon, ngunit sa loob niya ay nananatili ang anino. Isang aninong hindi pa niya kayang harapin. Isang bahagi ng sarili niya na unti-unting mababasag sa pagdating ng taong hindi niya inaasahan. At sa sandaling iyon, habang nakaupo siya sa gitna ng katahimikan, hindi pa niya alam na ang mundong kinamumuhian niya ang siyang magiging dahilan ng pinakamalaking pagbabago sa kanyang buhay. Sa kabilang dulo ng mundong iyon, malayo sa marmol, malayo sa katahimikan na may halong lamig, ang araw ay hindi lamang liwanag, kundi init na bumabalot sa balat, sumisingit sa pagitan ng pawis at lupa, at nagbibigay buhay sa bawat butil ng palay na unti-unting tumataas mula sa basang lupa. Sa gitna ng malawak na sakahan, kung saan ang hangin ay may dalang amoy ng lupa at tubig, marahang lumusong si Belle sa pilapil. Ang kanyang mga paa ay sanay sa pakiramdam ng putik na kumakapit sa balat, parang matagal ng kaibigan na hindi kailanman nagbago. Bitbit niya ang mga punla ng palay at sa bawat hakbang niya ay may kakaibang gaan, isang uri ng kapayapaan na hindi matatagpuan sa lungsod na iniwan niya pansamantala. Bahagyang tumingala si Belle, ang liwanag ng araw ay tumatama sa kanyang mukha. Pinapatingkad ang simpleng ganda na hindi nangangailangan ng anumang palamuti. May pawis sa kanyang noo, ngunit hindi iyon hadlang para manatili ang mahinahong ngiti sa kanyang labi. Isang ngiting hindi pilit, hindi kailangang ipakita sa iba, kundi kusa lamang lumalabas dahil sa tahimik na kasiyahang nararamdaman niya sa ginagawa. Para sa kanya, ang sakahan ay hindi lamang lugar ng trabaho. Ito ay alaala, tahanan at bahagi ng pagkatao niya na kahit kailan ay hindi niya kayang talikuran. Belle, ang init-init na nga ng panahon, lumusong ka pa diyan. Dumating ang tinig ni Diego mula sa gilid ng pilapil. May halong pag-aalala at bahagyang pagkainis na tila hindi niya kayang itago kahit papilit niyang gawing biro ang tono. Nakasuot siya ng simpleng damit, ngunit malinaw na hindi siya sanay sa init at sa lupang tinatapakan nila ngayon. Kagagaling mo lang sa Maynila, dapat nagpapahinga ka. Hindi agad tumingin si Belle sa kanya. Sa halip, itinanim niya muna ang hawak na punla. Marahang itinusok iyon sa lupa. Saka lamang siya bahagyang lumingon. Ang mga mata ay may kislap na hindi kayang pantayan ng kahit anong ilaw sa lungsod. "Don't mind me, Diego," sagot niya. Magaan ang tinig ngunit may lalim na tila hindi agad mapapansin. "Na-miss ko to. Hindi ko to magawa sa Maynila. Puro papel lang ang kaharap ko doon." Napakamot si Diego sa batok. Napapailing habang pinagmamasdan ang dalaga na tila hindi na apektuhan ng init, ng pagod, o ng kahit anong bagay na para sa kanya ay hadlang. Sa dami ng pwedeng mamiss, ito pa talaga, dagdag niya. Bahagyang napapangiti, ngunit may halong hindi maipaliwanag na paghanga. "Ang puti-puti mo, tapos magbibilad ka sa araw. Paano na yang kutis mo?" Napatawa si Belle ng mahina, ngunit ang tawa niya ay hindi panlaban, kundi parang alaala ng isang bagay na matagal na niyang tinanggap. "Diego, parang ang yaman-yaman ko naman kung magsalita ka," sagot niya.
saka muling tumuon sa pagtatanim. Hindi ako ipinanganak na mayaman. Ito ang buhay ko bago ako napunta sa opisina. At kahit nasaan ako, hindi ko to kakalimutan. Tahimik na napatitig si Diego sa kanya at sa sandaling iyon ay tila mas lalo niyang naramdaman ang pagitan nila. Hindi dahil sa estado sa buhay, kundi dahil sa paraan ng pagtingin nila sa mundo. Lumaki silang magkasama, sabay na tumakbo sa parehong bukid, sabay na nangarap ng kung anumang kaya nilang maabot. Ngunit sa paglipas ng panahon, may nagbago. Si Belle, na natiling nakaugat sa lupa kung saan siya nagsimula. Habang siya, kahit hindi niya aminin, ay unti-unting hinahanap ang sarili sa pagitan ng pangarap at realidad. Hindi ka pa rin nagbabago, mahina niyang sabi, ngunit may bahid ng paghanga sa kanyang boses. Akala ko kapag tumira ka sa Maynila, mag-iiba ka na. Bakit kailangan kong magbago? Tanong ni Belle, hindi galit, kundi parang isang simpleng pag-uusisa na may kasamang katotohanan. Lumaki ako dito. Kung nasaan ako ngayon, dahil yon sa kanila, kinananay at tatay. Kaya kahit anong mangyari, hindi ko pwedeng kalimutan to. May kung anong sumikip sa dibdib ni Diego sa narinig, ngunit hindi niya yon pinakita. Sa halip, ngumiti siya, pilit na pinapawi ang bigat na hindi niya kayang pangalanan. Sana palagi kang ganyan, Belle, sabi niya. Mas tahimik na ngayon, halos parang pabulong sa sarili. Gusto ko na ganyan ka lang. Hindi narinig ni Belle ang huling bahagi, o marahil ay pinili niyang hindi pansinin. Patuloy lamang siya sa pagtatanim. Ang bawat galaw ay parang bahagi ng isang ritual na matagal na niyang ginagawa, habang ang hangin ay patuloy na humahaplos sa paligid, nagdadala ng mga alaala na hindi kailanman mawawala. Gaano ka katagal dito? Muling tanong ni Diego, sinusubukang gawing magaan ang usapan. Ngunit sa likod ng tanong ay may halong pag-aalala na hindi niya kayang itago. 3 linggo lang, sagot ni Belle, hindi tumitingin. Hindi ako pwedeng magtagal. May trabaho ako sa Maynila. Pero sapat na yon para makatulong kina nanay. Tumango si Diego, ngunit hindi niya maiwasang maramdaman ang bigat ng salitang yon. 3 linggo. Parang isang countdown na unti-unting nauubos at bawat segundo ay mas lalong nagiging mahalaga. May iba ka pa bang balak gawin habang nandito ka? Tanong niya, bahagyang nag-aalangan, ngunit pilit pa ring sinusubukan. Napalingon si Belle, kunot ang noo, ibang balak, tulad ng ano. Sandaling natahimik si Diego, ang mga salita ay tila naiipit sa kanyang lalamunan. Parang ayaw lumabas, kahit pa matagal na niyang gustong sabihin. Ngunit sa sandaling iyon, pinilit niyang lakasan ang loob, kahit pa ang tibok ng puso niya ay tila sumasabay sa init ng araw. May nagugustuhan ka ba? Bigla niyang tanong, diretso, ngunit ang boses ay may bahagyang pag-alog na hindi niya napigilan. Napakurap si Belle, halatang nagulat sa tanong, ngunit hindi siya nag-atubiling sumagot. Hindi ko pa iniisip yan, sabi niya. Simple, ngunit malinaw. Mas gusto kong mag-focus sa career ko. Hindi naman ako mapapakain ng pagmamahal. Parang may kung anong bumagsak sa loob ni Diego, ngunit pilit niyang pinanatili ang kanyang ngiti. Kahit paramdam niyang unti-unting nawawala ang pag-asang matagal niyang kinakapitan. Kahit na may dumating na, kahit sino, tanong niya, pilit na kinukumbinsi ang sarili na may maliit pang posibilidad. Kung may lalaking biglang mahulog mula langit dito sa harap ko, baka siya pa. Biro ni Belle, ngunit may bahagyang nangiti sa kanyang labi na hindi madaling basahin. Pero imposible yon, di ba? At sa sandaling iyon, tila sumagot ang mundo. Mula sa malayo, may narinig silang sigaw. Malakas, nagmamadali, at puno ng babala. Umalis kayo! Umalis kayo! Napakunot ang noo ni Belle, ang kanyang katawan ay kusang tumigil, ang mga kamay ay natigil sa galaw, na tila may kung anong paparating. Napatingin siya kay Diego, at sa mga mata nito ay makikita ang parehong pagtataka. Did you hear that? Tanong niya, mahina ngunit malinaw. Oh, sagot ni Diego, ngunit hindi pa man niya natatapos ang salita. Isang anino ang dumaan sa itaas nila. Mabilis,
hindi inaasahan, at sa isang iglap, may malakas na pagbagsak ang umalingaw-ngaw sa buong palayan. Napasinghap si Belle. Ang puso niya ay biglang bumilis, parang may kung anong humila rito ng sabay-sabay. Sa harap niya, isang lalaki ang nakahandusay sa putik. Ang katawan ay puno ng lupa, ang buhok ay magulo, at ang ekspresyon ay halatang hindi niya inaasahan ang nangyari. Sa isang iglap, ang tahimik na mundo ni Belle ay nagulo, at hindi pa niya alam na ang lalaking yon ang magbabago sa lahat. Sa loob ng ilang segundo matapos ang malakas na pagbagsak, tila huminto ang mundo sa paligid ni Belle. Ang hangin ay biglang naging mabigat, ang tunog ng mga ibon ay nawala, at ang tanging naririnig niya ay ang sariling tibok ng puso na tila sumasabay sa alon ng gulat na kumakalat sa kanyang dibdib. Nakapako ang kanyang mga mata sa lalaking nakahandusay sa putik. Ang katawan nito ay bahagyang gumalaw, at sa bawat paghinga nito ay may kasamang bahid ng kahihiyan at sakit na hindi pa nito lubos na nauunawaan. Ang dating malinis na anyo ay napalitan ng putik na kumapit sa kanyang damit, sa kanyang buhok, at tila pati sa kanyang dignidad. Ngunit ang unang napansin ni Belle ay hindi ang kalagayan ng lalaki, kundi ang mga punla ng palay na nadaganan nito, ang mga halamang maingat niyang itinanim na ngayon ay nakadapas sa lupa. Wasak, tila walang laban, sa biglaang pagdating ng isang estrangherong walang pakundangan. Hindi niya namalayang humigpit ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga daliri ay kumapit sa hangin na para bang may gusto siyang pigilan na hindi niya kayang pangalanan, at bago pa man siya makapag-isip ng maayos, ang kanyang katawan ay kumilos ng kusa, dala ng galit na mas mabilis pa sa kanyang pag-unawa. Itinaas niya ang kanyang paa. Ang boots na nababalot ng putik ay bahagyang kumintab sa liwanag ng araw, at sa isang iglap ay buong lakas niyang sinipa ang mukha ng lalaking nasa harapan niya. Ang tunog ng pagkakatama ay malakas at malinaw, kasabay ng mahinang daing na kumawala mula sa labi nito. "You jerk!" Halos sumabog ang boses ni Belle. Ang galit ay hindi na kayang pigilan. Dumadaloy na parang ulan na biglang bumuhos sa gitna ng tag-init. "Pinatay mo ang mga palay na itinanim ko. Wala kang pakialam, ano?" Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy, hindi lamang dahil sa nangyari, kundi dahil sa bigat ng bawat punla na nawala. Mga punlang hindi lamang basta halaman, kundi bunga ng pagod, ng oras, ng pagmamahal ng kanyang pamilya sa lupang iyon. Napakurap ang lalaki. Si HK. Ang sakit mula sa sipa ay tila nagising sa kanya mula sa pagkabigla, ngunit hindi pa niya lubos na maintindihan ang nangyayari. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naghanap ng paliwanag sa paligid, ngunit ang tanging nahanap niya ay ang galit na nakatitig sa kanya. "What is wrong with you?" Gulat na sabi niya. Ang boses ay may halong pagtataka at bahagyang pagkapikon. "Ako pa talaga ang may mali. Nakita mo naman na aksidente, nahulog ako." Ngunit para kay Belle, ang salitang aksidente ay parang insulto. Parang isang madaling paraan para takasan ang responsibilidad na hindi niya kayang tanggapin. "Mga palusot mo, neknek mo," sagot niya, puno ng sarkasmo, habang bahagyang napapailing. "Alam ko na yang mga ganyang dahilan, hindi mo sinasadya, bakit parang wala kang pakialam sa ginawa mo?" Ang bawat salita niya ay parang patalim na isa-isang tumatama kay HK, ngunit higit pa roon, iyon ay refleksyon ng matagal na niyang kinikimkim. Isang galit sa mga taong sa tingin niya ay hindi nauunawaan ang halaga ng pinaghihirapan nila. Sa gilid, tahimik na nakamasid si Diego. Ang kanyang mga mata ay salitan sa dalawa. Kay Belle, na puno ng galit, at kay HK na halatang wala sa lugar. Parang isang taong hindi sanay sa mundong kinaroroonan niya ngayon. Ngunit bago pa siya makapagsalita, napansin ni Belle ang bisikleta na nakahandusay sa tabi. Ang lumang bisikleta na pamilyar sa kanya, ang bisikleta na hindi dapat basta ginagamit ng kung sino. Nanlaki ang kanyang mga mata. "Magnanakaw ka," mariin niyang sabi. Ang boses ay bumaba, ngunit mas naging matalim, parang isang hatol na hindi na pwedeng bawiin. "What? No?"
Hindi natapos ni HK ang kanyang sasabihin dahil muling umangat ang paa ni Belle at sa pagkakataong iyon ay mabilis niyang naitaas ang kanyang mga kamay para takpan ang mukha. Ang kanyang katawan ay kusa nang nag-react sa posibilidad ng isa pang sipa. Wait! Hindi ako magnanakaw. Hiniram ko lang yan. Ang kanyang boses ay may halong desperasyon, ngunit sa kabila nito, hindi pa rin nawawala ang tono ng isang taong hindi sanay na maparatangan. Hiniram? Ulit ni Belle, ang kilay ay nagtagpo. Ang mga mata ay tila sinusuri ang bawat galaw ni HK. Sino ang nagbigay ng pahintulot sa'yo? Hindi niya inaasahan ang sagot, ngunit sa sandaling iyon, may kung anong kumislap sa kanyang isipan. Isang alaala ng kapatid niyang si Ben, ang batang madalas magtiwala kahit kanino, ang batang hindi pa marunong magduda sa mundo. Habang nagsasalita sila, hindi napansin ni Belle ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni HK. Ang inis nito ay unti-unting napapalitan ng pagkalito. At sa likod nito ay may isang maliit na bahagi ng konsensya na nagsisimulang gumalaw. Parang isang bagay na matagal nang natutulog at ngayon lamang nagising. Ngunit bago pa man yon lumalim, muling nagsalita si Belle at ang kanyang mga salita ay parang hangin na nagdala ng lamig sa pagitan nila. Alam mo ba kung ilang oras ang ginugol namin dito? Dagdag niya. Mas mabagal na ngayon ang kanyang boses, ngunit mas mabigat. Hindi lang to basta halaman, buhay to ng pamilya ko. Sa sandaling iyon, tila may kung anong tumama kay HK, hindi pisikal, kundi isang bagay na mas tahimik, ngunit mas malalim. Napatingin siya sa paligid, sa lupa, sa mga punla, at sa mga kamay ni Belle na nababalot ng putik, ngunit puno ng determinasyon. Hindi siya sanay sa ganitong tanawin, hindi siya sanay na makita ang halaga ng isang bagay na hindi nasusukat ng pera. Ngunit bago pa niya maunawaan ang nararamdaman niyang iyon, muling bumalik ang depensa niya, ang pader na matagal na niyang itinayo sa sarili. I said it was an accident, ulit niya. Mas mahina na ngayon, ngunit pilit pa ring pinanghahawakan ang sarili niyang katwiran. Hindi ko sinasadya. Sandaling natahimik si Belle at sa katahimikang iyon ay tila mas naramdaman ang pagitan nila. Hindi lamang bilang dalawang taong magkaiba ang pinanggalingan, kundi dalawang mundong pilit nagbabanggaan. Sa likod ng kanyang galit, may bahagyang pag-alinlangan na sumilip, ngunit mabilis niya itong itinulak palayo. Hindi sapat yun, mahina niyang sabi, halos para sa sarili lamang, ngunit sapat para marinig ni HK. At sa sandaling iyon, kahit hindi pa nila alam, nagsimula ang isang bagay na higit pa sa galit. Isang koneksyon na nabuo hindi dahil sa pagkakapareho, kundi dahil sa banggaan ng dalawang magkaibang mundo na unti-unting magbabago sa kanila pareho. Hindi pa tuluyang nawawala ang bigat ng nangyari sa palayan nang tuluyan ng makalayo si HK. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang inis na hindi niya alam kung kanino ba talaga ibinabato, sa lugar, sa mga tao, o sa sarili niyang hindi niya kayang intindihin. Sinisipa niya ang maliliit na bato sa daan, habang ang noo ay nakakunot. Ang dibdib ay tila puno ng mga salitang hindi niya masabi, ng diretsyo, kaya nagiging reklamo na lamang laban sa mundong hindi umaayon sa kanya. Paulit-ulit niyang iniisip kung bakit tila napakagulo ng lugar na yon, kung bakit ang simpleng aksidente ay naging isang bagay na parang krimen sa paningin ng babaeng yon, at kung bakit sa kabila ng pagmamataas na pilit niyang pinanghahawakan, ay may kung anong naiwan sa kanya mula sa mga mata ni Belle. Isang tingin na hindi niya maalis sa isip kahit pilit niya itong tinataboy. Habang abala siya sa sarili niyang mundo, may narinig siyang mahinang daing mula sa gilid ng daan. Isang tunog na tila hindi niya agad pinansin, ngunit unti-unting sumingit sa kanyang kamalayan hanggang sa mapilitan siyang huminto at lumingon. At doon niya nakita ang isang batang lalaki na nakaupo sa lupa. Hawak ang noo na may dumudugong sugat. Ang itsura nito ay halatang galing sa hirap, ngunit ang paraan ng pagtitig nito ay hindi puno ng galit, kundi ng sakit at pagkalito. Agad na nagsalita si HK, halos reflex, hindi ko kasalanan yan. Ngunit kahit siya ay nakaramdam na parang kulang ang kanyang sinabi,
Parang may mali sa tono niya, ngunit hindi niya iyon pinansin at nagpatuloy. Bakit kasi hindi ka umiwas? Subalit nang sabihin niyon ng bata na isusumbong siya sa atin ito, isang tipikal na banta na dapat ay wala lang sa kanya, hindi niya inaasahang hindi siya makakaramdam ng parehong kayabangan na dati niyang ipinapakita. Sa halip, may bahagyang pag-aalinlangan na sumilip sa kanya, lalo na nang mapansin niya ang dugo na patuloy na umaagos sa noo ng bata. At sa unang pagkakataon sa araw na yon, imbes na umiwas, lumapit siya, lumuhod sa harap ng bata at tiningnan ang sugat nito. Ang kanyang mga galaw ay hindi sanay, ngunit may kakaibang pag-iingat, parang natatakot siyang masaktan pa ito lalo. Tahimik niyang nilinis ang sugat gamit ang panyo mula sa kanyang bulsa habang ang bata ay nakatitig lamang sa kanya. Hindi makapaniwala sa biglaang pagbabago ng asal ng lalaking kanina lamang ay puno ng yabang, at matapos iyon ay inilabas ni HK ang pera at inilagay sa kamay ng bata. Isang kilos na para sa kanya ay normal, ngunit para sa batang iyon ay tila hindi agad matanggap. Nang marinig niya ang sinabi ng bata tungkol sa atin ito, na hindi raw dapat tinatanggap ang perang hindi pinaghirapan at may mga taong mababa ang tingin sa ganoon, parang may kung anong kumirot sa loob ni HK, isang salita na tila pamilyar, ngunit ngayon ay may ibang bigat. Kaya napilitan siyang sagutin, mas mahinahon na kaysa dati, na hindi naman yun hiningi at kusa niyang ibinigay dahil kasalanan niya ang nangyari. Upang tapusin ang usapan, napansin niya ang bisikleta at agad niya itong kinuha bilang kapalit ng pera. At bago pa man makapagsalita ang bata, ay nakaalis na siya. Ang hangin ay humahaplos sa kanyang mukha habang nagbibisikleta. At sa sandaling iyon ay tila gumaan ang pakiramdam niya kahit hindi niya maintindihan kung bakit. Ngunit ang gaan na iyon ay hindi nagtagal dahil ilang sandali pa lamang ay napansin niyang nawawala sa kontrol ang bisikleta. Ang manibela ay tila may sariling galaw at kahit anong pilit niyang kontrol ay wala siyang magawa habang pababa siya sa isang matarik na bahagi ng daan. Sa malayo ay nakita niya ang dalawang tao at sa pagkakataong yon ay wala na siyang ibang nagawa kundi sumigaw ng, "Umalis kayo!" Ngunit huli na ang lahat dahil sa isang iglap ay lumipad siya kasama ang bisikleta at bumagsak muli sa lupa, mas malakas, mas magulo, at mas nakakahiya kaysa kanina. At nang imulat niya ang kanyang mga mata, parang isang masamang biro ng tadhana. Muli niyang nakita ang parehong babae, si Belle, na nakatayo sa harap niya. At sa sandaling iyon ay alam niyang hindi na ito basta aksidente lamang, kundi simula ng isang bagay na hindi niya kayang takasan. Pagkabagsak ni HK sa putikan, ay tila muling nagbalik ang ingay ng mundo. Ngunit sa pagkakataong iyon ay mas matindi, mas malinaw, at mas personal. Dahil hindi lamang katawan niya ang tumama sa lupa, kundi pati ang kanyang pride na unti-unting nadudurog sa harap ng babaeng kanina pa lamang ay galit na galit sa kanya. Naramdaman niya ang malamig at malagkit na putik na dumikit sa kanyang balat habang pilit siyang bumabangon. Ang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa sakit, kundi sa hindi niya maipaliwanag na kahihiyan. At bago pa man siya tuluyang makatayo, ay muli niyang narinig ang boses ni Belle, matalim, walang pag-aalinlangan, at puno ng galit na tila hindi nauubos. Hindi agad nagsalita si Belle, ngunit ang paraan ng pagtitig niya kay HK ay sapat na upang maramdaman nito na wala siyang karapatang magpaliwanag. At nang sa wakas ay magsalita siya, ang bawat salita ay parang direktang tumatama sa kanya. "Hindi ka ba nag-iisip?" sabi niya. Ang boses ay hindi sumisigaw, ngunit mas mabigat pa sa anumang sigaw. "Nakikita mo ba kung ano ang ginawa mo?" Napatingin si HK sa paligid, sa mga punlang nasira, sa putik na kanyang dinaganan, at sa unang pagkakataon ay hindi niya kayang basta baliwalain iyon. Ngunit ang kanyang ego ay hindi pa rin tuluyang bumibigay, kaya pinilit niyang sumagot. "I said it was an accident." Ngunit ang boses niya ay hindi na kasing lakas ng dati. Parang may kulang, parang hindi na siya sigurado sa sarili niyang sinasabi. Hindi iyon nakaligtas kay Belle, na bahagyang nangumisi, hindi dahil natatawa siya,
kundi dahil mas lalo siyang naiinis sa pagiging hindi nito marunong umamin ng pagkakamali. Accident, ulit niya, mabagal, pinapalasap ang salita na parang may lason. Lahat na lang ba sa inyo accident kapag may nasisira? Sa likod nila, tahimik na nakatayo si Diego. Ang kanyang mga kamao ay bahagyang nakakuyom habang pinagmamasdan ng eksena. Ang galit niya ay hindi lamang para sa nangyari sa sakahan, kundi para sa paraan ng pakikitungo ni HK kay Belle. Ngunit pinili niyang manatili muna, hinahayaan si Belle na ipaglaban ang sarili niyang mundo. Hindi ko sinasadya, dagdag ni HK, at sa pagkakataong iyon ay may bahagyang pagod sa kanyang boses, parang siya mismo ay napapagod na ipagtanggol ang sarili niya kahit hindi niya palubos na nauunawaan kung bakit. Hindi sapat yan. Agad na sagot ni Belle, walang pag-aalinlangan, at sa sandaling iyon ay tila mas tumindi ang tensyon sa pagitan nila. Parang dalawang mundong pilit na nagbabanggaan, ngunit walang gustong umatras. Napansin ni Belle ang bisikleta sa tabi at agad na kumunot ang noo niya. Isang mabilis na koneksyon ang nabuo sa isip niya at ang galit niya ay biglang nagkaroon ng direksyon. Iyo ba yan? Tanong niya, malamig. At nang sumagot si HK na hiniram niya iyon, ay mas lalo lamang siyang nainis. Dahil para sa kanya, ang simpleng salitang yon ay parang pagmamaliit sa kung gaano kahalaga ang bawat gamit sa kanila. Hindi mo kilala kung kanino yan. Sabi niya, halos bulong ngunit puno ng diin. At hindi mo alam kung ano ang halaga niyan sa amin. Sa sandaling iyon ay tila may gustong sabihin, si HK. Ngunit wala siyang mahanap na tamang salita. At iyon ang unang pagkakataon na naramdaman niyang hindi sapat ang pagiging mayaman para ipaliwanag ang lahat na may mga bagay na hindi kayang bilhin o ayusin ng pera. Tahimik na lumipas ang ilang segundo. At sa katahimikang iyon ay tila may kung anong nagbago. Hindi pa malinaw, hindi pa kumpleto. Ngunit sapat para maramdaman na ang galit ay hindi na lamang galit, kundi may halong kakaibang koneksyon na pareho nilang ayaw aminin. Sa huli, si Belle ang unang kumilos, lumingon siya sa mga nasirang palay at saka muling tumingin kay HK. Ang kanyang mga mata ay hindi na kasing init ng kanina, ngunit may lalim na mas nakakatakot. Umalis ka na, sabi niya. Diretso, walang paligoy, at kahit may gustong sabihin si HK, ay pinili niyang tumahimik dahil sa pagkakataong yon ay alam niyang wala siyang karapatan na manatili. Habang siya ay umaalis, hindi niya maiwasang lumingon at sa isang iglap ay nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang sandali na tahimik, ngunit puno ng hindi nasasabing emosyon. At sa unang pagkakataon, si HK ay hindi nakaramdam ng galit, kundi ng isang bagay na mas mahirap intindihin. Isang pakiramdam na tila nagsisimulang bumasag sa matagal na niyang pinaniniwalaan. Habang si Belle naman, kahit pilit niyang pinapanatili ang kanyang matigas na anyo, ay hindi niya maitanggi na may kakaibang paggalaw sa loob niya. Isang bagay na hindi niya gustong tanggapin, lalo na kapag naaalala niya ang lalaking iyon. Ang batang minsang tumawag sa kanila na manggagamit at ngayon ay nakatayo sa harap niya, hindi na bata, ngunit dala pa rin ang bigat ng nakaraan na hindi pa nila natatapos harapin. Pagdating ng gabi, ang mansyon ay muling napuno ng liwanag, mga chandelier na kumikislap na parang mga bituin na nakabitin sa kisame. Ang tunog ng kubyertos at marahang tawanan ay umuukit ng isang mundong tila perpekto sa paningin ng sinumang makakapasok. Ngunit sa ilalim ng kinang na yon ay may mga tensyong hindi nakikita, mga alaala na hindi basta nawawala, kahit pagaano kalaki ang pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Dumating si Belle, kasama ang kanyang pamilya, ang kanilang mga hakbang ay maingat, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa respeto sa lugar na yon na kahit papaano ay hindi pa rin nila ganap na kinabibilangan. At habang si Ben ay manghang-mangha sa laki ng mansyon, si Belle naman ay tahimik. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa bawat sulok, na tila naghahanap ng isang bagay na matagal na niyang kilala, ngunit pilit niyang kinalimutan. Hindi niya inaasahang muling babalik ang pakiramdam na yon. Ang halo ng hiya, galit, at determinasyon. Hanggang sa marinig niya ang isang pamilyar na boses.
Isang boses na tila dumaan na sa kanyang nakaraan at ngayon ay muling bumabalik upang guluhin ang kanyang kasalukuyan. Nang pumasok si HK sa silid, tila bahagyang nagbago ang hangin. Ang usapan ay panandaliang huminto. Ang mga mata ay napunta sa kanya at sa sandaling iyon ay nagtagpo ang kanilang mga paningin. Si HK at si Belle, parehong may bahid ng gulat, ngunit magkaiba ang dahilan. Para kay HK, iyon ay hindi inaasahang pagkikita na tila may kakaibang hatak. Samantalang para kay Belle, iyon ay pagbabalik ng isang sugat na hindi pa tuluyang naghihilom. Kilala niyo ang isa't isa? Tanong ni Hira. Magaan ang tono ngunit may halong kuryosidad. At bago pa man makapagsalita si HK, ay agad na sumagot si Belle, hindi. Ngunit kasabay nito ay ang sagot ni HK na, oo. At sa sandaling iyon ay naging malinaw na hindi ganoon kasimple ang kanilang relasyon. Hindi nakaligtas kay Ben ang tensyon na yon, kaya't agad nitong ibinahagi ang nangyari sa palayan. Ang bawat detalye ay inilatag ng walang filter, parang isang batang walang alam sa bigat ng mga salita. At habang nagsasalita ito, ay unti-unting bumibigat ang pakiramdam sa mesa. Tahimik si HK, ang kanyang mga mata ay paminsan-minsang napapatingin kay Belle. Sinusubukang basahin ang ekspresyon nito, ngunit ang nakikita niya ay pader. Isang malamig at matibay na pader na hindi niya alam kung paano sisimulang basagin. Samantalang si Belle naman ay pilit na pinapanatili ang sarili niyang kalmado. Ngunit sa loob niya ay parang may unos na gustong sumabog, lalo na nang maalala niya ang nakaraan. Ang mga salitang minsang ibinato sa kanya na tila maliit na bagay lamang noon, ngunit naging dahilan ng kanyang pagsusumikap, ng kanyang pagnanais na patunayan na hindi siya kung ano ang tingin sa kanya. Hindi na niya napigilan ang sarili at nang magkaroon siya ng pagkakataon ay tumayo siya mula sa mesa. Ang kanyang dibdib ay mabigat, ang lalamunan ay tila may bara, at kahit ang simpleng paghinga ay nagiging mahirap. Hindi niya napansin na sumunod si HK sa kanya at nang maramdaman niya ang presensya nito sa tabi niya, bahagya siyang napaatras. Ang gulat ay agad napalitan ng inis. Bakit mo ako sinusundan? Tanong niya. Mababa ang boses, ngunit may talim. Hindi agad sumagot si HK. Parang hinahanap ang tamang salita. At sa unang pagkakataon ay tila hindi niya kayang gamitin ang kanyang karaniwang kumpiyansa. Gusto ko lang malaman kung bakit galit ka sa akin. Sagot niya. Diretso ngunit may bahagyang pag-aalinlangan. Sa pagkakaalala ko, wala naman akong ginawang mali sa'yo. Napatawa si Belle, ngunit ang tawang iyon ay walang saya, puno ng pait at alaala. Wala kang ginawang mali? Ulit niya, bahagyang umiling. Ang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Tinawag mo kaming manggagamit noon, hindi ba? Sa sandaling iyon ay tila may kung anong nahulog sa pagitan nila. Isang katotohanan na hindi na pwedeng iwasan. Napakurap si HK, ang mga alaala ay hindi agad bumalik. Ngunit ang epekto ng sinabi ni Belle ay malinaw. At sa unang pagkakataon ay naramdaman niyang may bahagi ng kanyang nakaraan na hindi niya kayang takasan. Hindi ko naaalala, mahina niyang sagot. At iyon ang mas lalong nagpainit sa dugo ni Belle. Hindi mo kailangang maalala, sagot niya. Mas matalim na ngayon, dahil ako, hindi ko nakalimutan. Sandaling natahimik si HK, at sa katahimikang yon ay tila unti-unting pumapasok sa kanya ang bigat ng sitwasyon. Na may mga salitang binibitawan siya noon na para sa kanya ay wala lang, ngunit para sa iba ay naging dahilan ng pagbabago ng buong buhay. Dahil sa sinabi mo, nagsumikap ako, patuloy ni Belle. Ang boses ay bahagyang nanginginig, ngunit matatag. Ayokong matawag ulit na ganoon. Ayokong maging kung ano ang tingin mo sa amin. Hindi agad nakasagot si HK, at iyon ang unang pagkakataon na tuluyan siyang natahimik, hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil wala siyang mahanap na sapat na salita. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na lamang tensyon, kundi isang uri ng pag-unawa na pilit pa lamang nabubuo. At sa loob ng ilang segundo ay tila pareho silang nakatayo sa gitna ng nakaraan at kasalukuyan. Hindi alam kung saan magsisimula. Ngunit si Belle ang unang bumitaw, bahagya siyang nangumiti. Isang ngiting hindi masaya, kundi parang pagtatapos ng isang bagay
Bago siya tumalikod at naglakad palayo, iniwan si HK na nakatayo, nakatitig sa kawalan, at sa pagkakataong iyon ay hindi na niya kayang ipagtanggol ang sarili niya. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita niya ang sarili niya mula sa mata ng iba at hindi niya nagustuhan ang nakita niya. Sa pagbabalik niya sa loob ng mansyon, ang mga ilaw ay pareho pa rin. Ang mga tao ay patuloy sa kanilang usapan. Ngunit para kay HK, tila may nagbago na hindi na niya kayang ibalik sa dati. At habang nakaupo siya, tahimik, ang kanyang mga kamay ay magkadikit. Ang kanyang mga mata ay malayo ang tingin. Unti-unti niyang naramdaman ang isang emosyon na matagal na niyang iniiwasan. Pagsisisi. Hindi dahil napahiya siya, kundi dahil ngayon niya lamang naunawaan na ang mga salitang binitiwan niya noon ay hindi basta nawala. May tinamaan iyon, may nasaktan, at may nagbago. At sa pagkakataong iyon ay hindi na niya kayang itanggi na siya ang dahilan. Hindi naging madali para kay HK ang gabing iyon. At kahit ang marangyang silid na dati niyang tinatawag na pahinga ay biglang naging kulungan ng mga alaala at tanong na hindi niya kayang takasan. Dahil sa bawat sandaling ipinikit niya, ang kanyang mga mata ay muling bumabalik ang boses ni Belle. Malinaw, matalim, at puno ng katotohanang hindi niya kayang itanggi. Kaya sa halip na matulog, ay pinili niyang tumitig sa kisame, habang ang dilim ay unti-unting yumayakap sa kanya. At sa katahimikang iyon, ay tila mas lalo niyang naririnig ang sarili niyang konsensya na matagal na niyang pinatahimik. Hindi niya maalala ang eksaktong sandali kung kailan niya nasabi ang mga salitang iyon kay Belle noon. Ngunit hindi na yun mahalaga, dahil ang epekto nito ay malinaw. Isang batang babae ang nasaktan, nagsumikap at nagbago, habang siya ay nanatiling pareho, nakakulong sa sarili niyang paniniwala na ang mundo ay umiikot sa kung sino ang may kaya at kung sino ang wala. At sa unang pagkakataon ay napagtanto niyang mali iyon, hindi dahil may nagsabi sa kanya, kundi dahil nakita niya mismo ang resulta nito sa taong nasa harap niya kanina. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay hindi na kasing init ng dati. Para kay HK, dahil ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi nabawasan kahit pa nagbago ang oras. At nang dumating si Hira sa tabi niya, habang siya ay nakaupo sa gilid ng pool, tahimik na nakatitig sa sarili niyang refleksyon, hindi na niya nagawang itago ang nararamdaman niya. "Anak, bakit parang ang lungkot mo?" tanong ni Hira. Ang boses ay malambing ngunit puno ng pag-aalala. At sa halip na umiwas tulad ng dati, ay napabuntong hininga si HK. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang bumagsak, na tila pagod na pagod sa pagdadala ng sarili niyang pride. "I feel disappointed sa sarili ko," sagot niya. At sa sandaling iyon ay napatingin si Hira sa kanya nang may halong gulat at tuwa. Dahil iyon ang unang pagkakataon na narinig niyang aminin ng anak niya ang kahinaan nito. Unti-unting inilahad ni HK ang kanyang nararamdaman, kung paano niya tiningnan ang mga mahihirap bilang mas mababa, kung paano niya hindi kailanman sinubukang unawain ang mga ito, at kung paano ngayon ay nararamdaman niyang siya ang mas mababa dahil sa kanyang pag-iisip, at habang nagsasalita siya ay tila unti-unting gumagaan ang kanyang dibdib kahit pa mas lalong lumilinaw ang kanyang pagkakamali. Tahimik lamang na nakinig si Hira. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa, at nang matapos si HK, ay ngumiti siya. Isang ngiting hindi nangungutya, kundi nagbibigay ng pag-asa. "Kung alam mong mali ka, bakit hindi mo itama?" sabi niya, simple ngunit direkta. At ang tanong na yon ay parang ilaw na biglang sumindi sa isipan ni HK. Napatingin siya sa ina, ang kanyang mga mata ay may bagong determinasyon, at sa unang pagkakataon, ay hindi na siya naghahanap ng dahilan para umiwas, kundi paraan para bumawi. "Bumawi?" tanong niya, at tumango si Hira. "Oo, hindi sapat ang magsisi. Kailangan mong ipakita na nagbago ka." At sa sandaling iyon, tila may nabuo sa loob ni HK, isang desisyon na hindi na lamang basta emosyon kundi aksyon, isang bagay na matagal na niyang iniiwasan dahil mas madali ang manatili sa kung ano siya kaysa baguhin ang sarili niya.
Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Sa halip na manatili sa mansyon, pinili niyang pumunta sa lugar na matagal niyang iniiwasan, ang sakahan ni Belle, at sa bawat hakbang niya, papunta roon ay tila unti-unting nababasag ang lumang bersyon ng sarili niya. Nang makarating siya, ang tanawin ay pareho pa rin. Ang malawak na palayan, ang hangin na may dalang amoy ng lupa, at si Belle na abala sa pagtatanim. Ngunit para kay HK, iba na ang pakiramdam. Dahil sa pagkakataong iyon, ay hindi na siya tumitingin bilang isang taong nasa itaas, kundi bilang isang taong gustong matuto. Nagulat si Belle nang makita siya, lalo na sa suot nitong simpleng damit, na halatang hindi nito nakasanayan. At bago pa siya makapagsalita, ay narinig niya ang boses ng kanyang ina na nagsasabing pinayagan nito si HK na tumulong. At sa sandaling iyon, ay hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiinis. Dahil ang lalaking dati ay ayaw sa mga tulad nila, ay ngayon ay kusang lumalapit upang magtrabaho sa parehong lupa na dati niyang minamaliit. Ano bang ginagawa mo rito? Tanong ni Belle. Ang tono ay hindi na kasing init ng dati, ngunit may halong pagdududa. At si HK ay hindi na umiwas sa tingin niya. Sa halip ay diretso itong sumagot. Tutulong ako. Tahimik na tiningnan siya ni Belle, tila sinusukat kung gaano katotoo ang sinasabi nito. At kahit hindi niya gustong maniwala, may kung anong nagbago sa paraan ng pagtitig ni HK. Wala na ang dating kayabangan. Pinalitan ito ng isang uri ng determinasyon na hindi madaling ipaliwanag. Kaya mo ba? Tanong niya. Bahagyang may sarkasmo, ngunit si HK ay hindi na natinag. Hindi ko alam, pero gagawin ko. At sa simpleng sagot na yon, nagsimula ang isang bagay na mas mahirap kaysa sa anumang laban. Ang pagbabago ng isang taong matagal nang nakakulong sa sarili niyang paniniwala. Sa araw na yon, habang ang araw ay patuloy na sumisikat sa ibabaw ng palayan, nagsimulang matuto si HK kung paano lumusong sa putik, kung paano magtanim, kung paano humawak ng punla na tila ba may buhay. At sa bawat pagkakamali niya ay hindi na siya nagrereklamo. Sa halip ay inuulit niya, tinatanggap ang hirap na dati ay kinamumuhian niya. At mula sa malayo ay tahimik siyang pinagmamasdan ni Belle. Hindi niya namamalayan na sa bawat pawis na pumapatak mula sa noo ni HK ay unti-unti ring natutunaw ang galit na matagal niyang kinimkim. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw. At kung may isang bagay na hindi inaasahan ni Belle, iyon ay ang katotohanang hindi agad sumuko si HK dahil sa bawat umaga na sumisikat ang araw sa ibabaw ng palayan ay naroon siya. Suot ang parehong simpleng damit, ang mga paa ay muling lumulubog sa putik at ang mga kamay na dati ay sanay sa malamig na ibabaw ng mesa at papel ay ngayon ay unti-unting nasasanay sa gaspang ng lupa, sa bigat ng trabaho at sa paulit-ulit na galaw ng pagtatanim na tila walang katapusan. Sa unang araw ay halata ang kanyang kakulangan, maling pagkakalagay ng punla, mabagal na galaw, at ang hindi maikakailang pagod na pilit niyang itinatago. Ngunit hindi siya nagreklamo, hindi siya umatras, at sa bawat pagkakamali ay tahimik niyang inaayos. Parang may gusto siyang patunayan hindi lamang kay Belle, kundi sa sarili niya na kaya niyang magbago kung gugustuhin niya. Mula sa gilid ng pilapil, pinagmamasdan siya ni Belle. Ang mga mata ay puno ng pagdududa, ngunit hindi na kasing tigas ng dati dahil sa bawat araw na lumilipas ay may kung anong nagbabago sa kanyang pagtingin sa binata. Isang pagbabago na hindi niya gustong aminin, kaya pilit niyang tinatakpan ng katahimikan at paglayo. Sa kabilang banda, hindi nakaligtas kay Diego ang presensya ni HK at sa bawat pagdating niya sa sakahan ay mas lalo niyang nararamdaman ang kakaibang tensyon na unti-unting nabubuo. Hindi lamang dahil sa kompetisyon, kundi dahil sa paraan ng pagtitig ni HK kay Belle. Isang tingin na tahimik ngunit puno ng intensyon. Sa isang hapon, habang ang araw ay bahagyang lumulubog at ang hangin ay nagiging mas malamig, dumating si Diego dala ang isang basket ng pagkain. Ang kanyang ngiti ay pilit na magaan, ngunit ang mga mata ay nagmamasid. Sinusubukang intindihin ang pagbabago sa paligid. Naparito ako para yayain ka sana sa sentro. Sabi niya kay Belle, sinusubukang ibalik ang dating normal na usapan nila.
Ngunit bago pa siya matapos, ay naramdaman na niya ang presensya ni HK sa likod. At nang lumingon siya, ay nakita niya ang binata na tila hindi na ang dating taong kilala niya. Mas tahimik, mas seryoso, at mas totoo. Hindi ako makakapunta, sagot ni Belle, marahan ngunit sigurado, kailangan kong tapusin to. Ang sagot na iyon ay sapat upang bahagyang bumagsak ang balikat ni Diego. Ngunit hindi siya sumuko, sa halip ay nag-alok siyang tumulong. Isang simpleng alok na may nakatagong pagnanais na manatili sa tabi ng dalaga. Ngunit bago pa man makapagdesisyon si Belle, ay sumingit si HK. Hindi siya mag-isa. Sabi nito, diretsyo, at sa simpleng pangungusap na iyon ay parang may linya na iginuhit sa pagitan nilang dalawa. Napatingin si Belle sa kanya, bahagyang nagulat sa tono nito, at sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang kakaibang pagbabago. Hindi na iyon ang dating kayabangan, kundi isang uri ng pag-aangkin na hindi niya inaasahan. Sa huli, pinili ni Diego na umalis. Dala ang tahimik na pagkatalo na hindi niya inaasahan, habang si Belle ay nanatili, nakatayo sa pagitan ng dalawang mundo, ang nakaraan na pamilyar at ang kasalukuyan na unti-unting nagbabago. Habang lumilipas ang oras, patuloy ang pagtatrabaho ni HK, at kahit ang ulan ay hindi naging hadlang, dahil sa isang hapon na biglang bumuhos ang malakas na ulan, imbes na tumigil ay nagpatuloy siya sa pagtatanim. Ang katawan ay basang-basa, ang buhok ay nakadikit sa kanyang noo, at ang bawat galaw ay mas mabigat, ngunit hindi siya umatras, na para bang ang ulan ay hindi hadlang, kundi bahagi ng pagsubok na kailangan niyang lagpasan. Mula sa malayo, nakita yon ni Belle, at kahit pilit niyang pinipigilan ang sarili na huwag pansinin, ay hindi niya magawang tumalikod, dahil sa bawat segundo na pinagmamasdan niya, si HK ay may kung anong kumikilos sa loob niya. Isang pag-aalala na hindi niya kayang ipaliwanag. Hayaan mo na siya, sabi ni Diego mula sa likod, hawak ang payong, ngunit bago pa niya matapos ang salita, ay bigla siyang iniwan ni Belle. Ang kanyang mga paa ay mabilis na tumakbo papunta sa palayan. Hindi na iniisip ang ulan o ang putik, at sa sandaling iyon ay tila ang mundo niya ay umiikot lamang sa lalaking iyon. Hoy, umuulan na. Sigaw niya nang makarating siya kay HK, hinawakan ng pulsuhan nito at hinila palabas ng palayan. Ang galaw ay puno ng inis, ngunit ang mga mata ay hindi maitatago ang pag-aalala. Napatingin si HK sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at saya, isang emosyon na hindi niya inaasahang mararamdaman mula kay Belle. Kaya ko to, sagot niya. Pilit pinapakita na kaya niyang tiisin ang lahat. Ngunit hindi iyon pinaniwalaan ni Belle, at sa halip ay mas lalo niya itong hinila papunta sa masisilungan. Sa ilalim ng bubong, habang ang ulan ay patuloy na bumabagsak sa labas na parang musika na sumasabay sa kanilang paghinga, nagkaroon ng sandaling katahimikan sa pagitan nila. Isang katahimikan na hindi na mabigat kundi puno ng hindi nasasabing emosyon. Bakit mo ginagawa to? Tanong ni Belle. Mahina, halos pabulong, at sa pagkakataong yon ay hindi na siya galit kundi nalilito. Hindi agad sumagot si HK, ngunit nang magsalita siya, ay diretso itong tumingin sa mga mata ni Belle. At sa sandaling iyon ay tila nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Dahil gusto kitang patunayan na nagbago ako, sabi niya. At bago pa makapag-react si Belle ay dinugtungan niya. At dahil gusto kita. Sa isang iglap, tila huminto ang mundo, ang ulan ay naging mas malakas, ngunit hindi na yon naririnig ni Belle dahil ang tanging naririnig niya ay ang sariling tibok ng puso na sumasabay sa bigat ng sinabi ni HK. At sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung tatakbo ba siya palayo o mananatili sa harap ng katotohanang matagal na niyang iniiwasan. Hindi agad nakasagot si Belle, at sa sandaling iyon ay tila naging mas malakas ang ulan sa labas. Ang bawat patak ay tumatama sa bubong na parang binibigyang diin ang katahimikan sa pagitan nila. Isang katahimikang hindi na basta kawalan ng salita, kundi puno ng emosyon na pareho nilang hindi kayang agad harapin. Nakatingin lamang siya kay HK, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kahit anong bakas ng biro o panlilin lang, ngunit ang nakita niya ay kabaligtaran.
Isang lalaking basa ng ulan, pagod, marumi, ngunit sa unang pagkakataon ay totoo. Walang pagtatago, walang yabang, at iyon ang mas lalong nagpabigat sa dibdib niya dahil hindi iyon ang lalaking kinamumuhian niya noon. Bakit ngayon mo lang sinasabi niyan? Mahina niyang tanong. Hindi galit kundi parang isang taong pilit inuunawa ang sarili niyang nararamdaman. At si HK ay bahagyang napayuko. Ang mga kamay ay marahang kumuyom na para bang hinahanap ang tamang sagot sa isang tanong na kahit siya ay ngayon palang tinatanong ang sarili niya. Kasi ngayon ko lang din naintindihan, sagot niya. Diretso ngunit walang depensa. Na mali ako noon. At hanggang na ngayon dala ko pa rin yon, pero ayoko nang maging ganoon. Napakurap si Belle, at sa sandaling iyon ay bumalik sa kanya ang lahat. Ang batang siya na tahimik na nasaktan sa isang salita. Ang mga gabing nag-aral siya ng mas mabuti para patunayan ang sarili. Ang galit na ginawa niyang lakas. At ngayon, ang lalaking iyon ay nakatayo sa harap niya, humihingi hindi lamang ng tawad, kundi ng pagkakataon. At iyon ang mas mahirap tanggapin kaysa sa galit. Hindi niya namalayang napahinga siya. Nang malalim, ang dibdib ay tila sumikip habang ang mga mata ay bahagyang umiwas. Ngunit hindi sapat para itago ang pag-aalinlangan na unti-unting lumalambot. Hindi sapat ang sorry, sabi niya. Mahina ngunit malinaw. At tumango si HK na parang matagal na niyang inaasahan ang sagot na yon. Alam ko, sagot niya, kaya ginagawa ko to. Sa sandaling yon, hindi na lamang salita ang nasa pagitan nila, kundi mga kilos, ang pawis, ang putik, ang pagod. Lahat ng yon ay naging patunay na hindi na siya ang dating HK. Mula sa malayo, nakatayo si Diego, hawak ang payong, tahimik na pinagmamasdan ng dalawa, at kahit hindi niya marinig ang eksaktong sinasabi nila, ay sapat na ang makita ang ekspresyon ni Belle upang maintindihan ang nangyayari. At sa dibdib niya ay may kung anong unti-unting bumibigay, isang pag-asa na matagal niyang kinapitan, ngunit ngayon ay tila unti-unting nawawala. Belle, tawag niya, at sa sandaling iyon ay napalingon ang dalaga. Ang koneksyon sa pagitan nila ni HK ay pansamantalang naputol, ngunit ang bakas nito ay nanatili. Lumapit si Diego, ang kanyang mga mata ay diretso kay Belle, at sa kabila ng ulan ay ramdamang bigat ng kanyang desisyon. May sasabihin ako, dagdag niya, at bago pa makapagsalita si Belle ay diretsahan niyang sinabi, gusto kita. Walang paligoy, walang paghahanda, at sa simpleng pangungusap na yon ay tila nagbago ang direksyon ng lahat. Napahinto si Belle, ang kanyang mga mata ay muling napalingon kay HK, at sa isang iglap ay tila kailangan niyang pumili hindi lamang sa pagitan ng dalawang tao, kundi sa pagitan ng nakaraan at ng kasalukuyang unti-unting nabubuo. Tahimik ang paligid, ang ulan ay patuloy na bumabagsak, ngunit parang wala ng ingay sa kanyang pandinig, at sa loob ng kanyang dibdib ay may dalawang tibok. Isa na pamilyar at ligtas, at isa na bago, magulo, ngunit totoo. Diego, mahina niyang sabi, ngunit hindi niya agad natapos ang sasabihin dahil ang mga salita ay tila naiipit sa kanyang lalamunan. Nakatingin lamang si Diego sa kanya, umaasa, naghihintay, at sa sandaling iyon ay naramdaman ni Belle ang bigat ng bawat segundo dahil alam niyang anuman ang sabihin niya ay may masasaktan. Dahan-dahan siyang huminga, ang kanyang mga mata ay naging mas malinaw, at sa wakas ay nagsalita siya, pasensya na. Ang dalawang salitang iyon ay sapat upang maunawaan ni Diego ang lahat. At kahit hindi pa niya naririnig ang kasunod, ay ramdam na niya ang sagot. May nagugustuhan akong iba, dugtong ni Belle. At sa pagkakataong iyon ay hindi na siya umiwas. Diretsahan niyang tiningnan si Diego. Pinili ang katotohanan kahit masakit. Napangiti si Diego, ngunit ang ngiting iyon ay may halong sakit na pilit niyang tinatago. At kahit gusto niyang magtanong, magpumilit, ay pinili niyang tumango dahil sa loob-loob niya ay alam niyang hindi niya kayang labanan ang bagay na hindi niya kontrolado. Ang puso ni Belle. Pagkaalis ni Diego, muling bumalik ang katahimikan, ngunit sa pagkakataong iyon ay iba na ang pakiramdam.
dahil hindi na lamang ito puno ng tensyon, kundi ng isang malinaw na direksyon. Napatingin si Belle kay HK at kahit hindi pa siya nagsasalita, ay tila may nasabi na ang kanyang mga mata. Hindi ibig sabihin nito na okay na tayo, sabi niya. Bahagyang matigas ang tono, ngunit hindi na kasing lamig ng dati. At si HK ay tumango. Tinatanggap ang bawat kondisyon na ibinibigay sa kanya. Pero sandali siyang tumigil. Ang kanyang puso ay malakas ang tibok. At sa wakas ay sinabi niya ang bagay na matagal na niyang iniiwasan. Hindi ko rin maitatanggi na may nararamdaman ako sa'yo. Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo at ang ulan sa labas ay naging parang background lamang sa eksenang yon dahil ang tunay na bagyo ay nangyayari sa pagitan nila. Isang bagyong hindi sumisira, kundi unti-unting naglilinis ng lahat ng maling akala at sakit na matagal nilang dala. At sa unang pagkakataon, pareho nilang naramdaman na ang galit na nag-umpisa sa kanila ay hindi na lamang galit, kundi naging simula ng isang bagay na mas malalim, mas komplikado, at mas totoo kaysa sa inaasahan nila. Hindi naging magaan ang gabing sumunod sa pag-amin na yon. At kahit na tila malinaw na ang direksyon ng kanilang mga puso, ang pagitan ni Belle at HK ay hindi agad napunan ng simpleng damdamin lamang dahil sa bawat titig na nagtatagpo ay may kasamang alaala ng nakaraan, mga salitang minsang binitiwan, at mga sugat na hindi basta nawawala kahit papilit silang naghahanap ng bagong simula. Kinabukasan, hindi dumating si HK sa palayan at ang simpleng kawalan na yon ay nagdulot ng kakaibang kaba sa dibdib ni Belle na hindi niya agad maipaliwanag dahil sanay na siya sa presensya nito sa mga nakaraang araw, sa tahimik nitong pagtatrabaho, sa mga sulyap na pilit niyang iniiwasan, at sa unti-unting pagbabago na hindi niya namamalayan ay hinahanap-hanap na pala niya. Sinubukan niyang ipagpatuloy ang trabaho, ang kanyang mga kamay ay patuloy na nagtatanim ng punla, ngunit ang isip niya ay paulit-ulit na bumabalik sa tanong kung bakit wala ito, at sa bawat saglit na lumilipas ay mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng kawalan na yon. Hindi na siya nakatiis, at nang matapos ang umaga ay nagmadali siyang umuwi. Ang kanyang mga hakbang ay mas mabilis kaysa karaniwan, at pagdating niya sa bahay ay agad niyang tinanong ang kanyang ina. Ngunit ang sagot na natanggap niya ay hindi niya inaasahan. Umalis na raw siya, sabi ni Hira. Ang tono ay may bahid ng pag-aalala na pilit niyang tinatago. Hindi na raw niya kaya babalik na raw siya ng Maynila. Sa isang iglap, tila may kung anong bumagsak sa loob ni Belle, ang kanyang dibdib ay sumikip. At kahit hindi niya gustong aminin ay ramdam niyang may nawawala. Isang bagay na hindi pa man niya lubos na nahahawakan ay tila bigla nang nawala. Hindi po ba birthday ninyo? Tanong niya. Pilit hinahanap ang kahit anong dahilan para manatili si HK. Ngunit ang sagot ni Hira ay hindi nagbigay ng pag-asa. Kaya sa sandaling iyon ay napagtanto ni Belle na kung wala siyang gagawin, maaring hindi na niya muling makita ang lalaking iyon. Hindi na siya nag-isip pa. Sa halip, agad siyang umalis, ang kanyang mga paa ay tila may sariling desisyon, ang isip ay puno ng gulo, ngunit ang puso ay malinaw. Kailangan niyang puntahan si HK. Ang biyahe papuntang Maynila ay tila mas mahaba kaysa dati. Bawat minuto ay parang oras, at sa bawat sandali ay mas lalo niyang nararamdaman ang kaba at pag-aalinlangan. Dahil sa unang pagkakataon ay siya ang humahabol, siya ang naghahanap, at siya ang handang harapin ang nararamdaman niya kahit hindi siya sigurado kung ano ang naghihintay sa dulo. Pagdating niya sa kondominium ni HK, sandali siyang natigilan sa harap ng pinto. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig habang iniisip kung tama ba ang ginagawa niya. Ngunit bago pa siya makapagdesisyon ay bumukas ang pinto. At sa harap niya ay si HK, maputla. Halatang may sakit, ngunit ang mga mata ay puno ng gulat na mabilis na palitan ng hindi maipaliwanag na saya. Hindi agad nakapagsalita si Belle at sa sandaling iyon ay tila bumalik ang lahat ng pag-aalinlangan. Kaya napaatras siya, handang tumalikod at umatras sa desisyong ginawa niya. Ngunit mabilis siyang hinawakan ni HK sa pulsuhan.
Ang hawak ay hindi mahigpit, ngunit sapat upang pigilan siya. Bakit ka nandito? Tanong nito. Mahina ngunit puno ng pag-asa. At si Belle ay napatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay naglalaban sa pagitan ng hiya at katotohanan. May sakit ka, sabi niya sa halip. Iniiwasan ng tanong, ngunit ang kanyang kamay ay kusang umangat upang hawakan ang noo ni HK. At sa simpleng kilos na yon ay tila nawala ang lahat ng pader na pilit niyang itinayo. Hindi ka ba nagsabi na aalis ka na? Dagdag niya, bahagyang may halong reklamo, at si HK ay bahagyang ngumiti. Kahit pagod ang katawan. Hindi ko sinabi yon, sagot niya. Nag-alala lang si Mom. Tahimik na napatitig si Belle sa kanya. At sa sandaling iyon ay napagtanto niya kung gaano siya kabilis naniwala, kung gaano siya natakot na mawala ito, at kung gaano niya hindi kayang baliwalain ang nararamdaman niya. Akala ko, hindi ka na babalik, mahina niyang sabi. At ang pag-amin na yon ay mas mabigat kaysa sa inaasahan niya. At kung hindi ako babalik? Tanong ni HK. Ang boses ay bahagyang naglalaro, ngunit may lalim. At si Belle ay napahinto. Ang kanyang puso ay biglang bumilis. Hindi ko alam, sagot niya. Tapat. At yun ang naging sagot na hindi inaasahan ni HK, ngunit siyang pinakatotoo. Sa sandaling iyon, walang nagsalita. Ngunit ang katahimikan ay hindi na awkward, kundi puno ng damdamin na pareho nilang naiintindihan. At nang muling magsalita si HK, ang boses nito ay mas mababa, mas seryoso. Belle, gusto mo ba talaga ako? Direkta, walang paligoy. At sa tanong na yon ay tila nawala ang lahat ng posibilidad ng pagtakbo. Napapikit si Belle sandali, huminga ng malalim, at sa wakas ay tumingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay malinaw, walang pagdududa. Oo, sagot niya, mahina ngunit matatag. Nagustuhan na kita, kahit hindi ko pa alam kung sino ka. At kahit galit ako sa'yo, hindi ko yun nagawang itanggi. Sa isang iglap, tila tumigil ang mundo para kay HK. At bago pa niya mapigilan ang sarili, ay hinila niya si Belle papalapit. Niyakap ito ng mahigpit. Parang natatakot na, baka mawala ito kung pakakawalan niya. At sa yakap na iyon ay naramdaman ni Belle ang tibok ng puso nito. Mabilis, totoo, at kapareho ng sa kanya. Ligawan mo ako, dagdag ni Belle, bahagyang ngumiti. At sa pagkakataong iyon ay napatawa si HK, isang tawang puno ng ginhawa at saya na matagal na niyang hindi naramdaman. At sa gitna ng lungsod na hindi kailanman natulog, nagsimula ang isang bagay na hindi na kayang sirain ng nakaraan. Dahil sa wakas ay pinili nilang harapin ang isa't isa, hindi bilang magkaibang mundo, kundi bilang dalawang taong handang magbago para sa isa't isa. Hindi agad naging madali ang lahat matapos ang araw na yon. At kahit na malinaw na ang damdamin ni Belle at HK, ang kanilang relasyon ay hindi agad naging perpekto gaya ng mga eksenang pinapangarap lamang. Dahil sa bawat araw na magkasama sila ay may mga sandaling bumabalik ang nakaraan. Mga pagkakataong ang simpleng salita o kilos ay nagiging paalala ng dating pagkatao ni HK. At nang matagal na galit na kinimkim ni Belle, ngunit sa halip na iwasan ang mga yon, pinili nilang harapin, dahan-dahan, parang dalawang taong natutong maglakad muli sa isang lupang dati ay puno ng sugat. Sa mga sumunod na linggo, madalas na bumabalik si HK sa baryo, hindi na bilang isang taong gustong patunayan ang sarili, kundi bilang isang taong nais manatili. At sa bawat pagdating niya ay hindi na siya tinitingnan ng mga tao bilang mayabang na anak ng mayaman, kundi bilang isang binatang handang lumusong sa putik, makihalubilo at matuto. At kahit hindi niya sinasabi ay ramdam ni Belle na ang pagbabagong iyon ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa sarili ni HK, isang pagbabago na mas totoo kaysa sa anumang salita. Unti-unting naging bahagi ng araw-araw ni Belle ang presensya ni HK, ang mga simpleng sandali tulad ng sabay nilang pagtatanim, ang mga tahimik na pag-uusap habang nagpapahinga sa lilim, at ang mga tingin na hindi na kailangang ipaliwanag ay naging normal na bahagi ng kanyang buhay, at sa bawat araw ay mas lalo niyang nakikita
ang lalaking hindi niya inaasahang mamahalin. Hindi perpekto, hindi agad marunong, ngunit handang matuto at magbago, at iyon ang mas mahalaga sa kanya kaysa sa anumang kayamanan. Samantalang si HK naman ay unti-unting natutong pahalagahan ang mga bagay na dati ay wala sa kanyang mundo. Ang simpleng pagkain na pinagsasaluhan, ang pagod na may kasamang saya, at ang pakiramdam na hindi siya kailangang maging perpekto para tanggapin. At sa bawat sandali ay mas lalo niyang naiintindihan na ang tunay na halaga ng buhay ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa mga taong pinipili mong manatili sa tabi mo. Dumating ang araw na muling ipinakilala ni HK si Belle sa kanyang mundo sa lungsod, hindi bilang isang taong kailangang mag-adjust, kundi bilang isang taong proud niyang ipinapakita. At kahit na may mga mata na tumitingin, may mga bulong na hindi maiiwasan, ay hindi na yon naging hadlang. Dahil sa pagkakataong yon, ay hindi na natatakot si Belle sa mga ganitong bagay. At hindi na rin pinapayagan ni HK na maliitin siya ng kahit sino. At sa simpleng pagtayo nila, magkatabi ay malinaw na hindi na sila ang dating dalawang taong magkaiba ang mundo, kundi dalawang taong piniling pagdugtungin ang pagitan. Sa paglipas ng panahon, hindi lamang relasyon nila ang nagbago, kundi pati ang paraan ng pagtingin ni HK sa mga tao sa paligid niya. At sa bawat pagkakataong tumutulong siya, ay hindi na yon dahil sa obligasyon, kundi dahil nauunawaan na niya ang halaga ng pagbibigay. At iyon ang pagbabago na tahimik na pinagmamasdan ni Belle. Isang pagbabago na hindi niya hinihingi, ngunit kusang ibinigay. At sa isang gabi, habang ang ilaw ng lungsod ay kumikislap sa labas ng bintana, tahimik silang magkatabi. Walang kailangan sabihin dahil sapat na ang presensya ng isa't isa. At sa sandaling iyon ay napagtanto ni Belle na ang pagmamahal na dati ay tila imposible ay ngayon ay naging tahanan niya. At si HK naman ay unti-unting napangiti. Dahil sa wakas ay nahanap niya ang bagay na hindi niya kailanman mabibili. Isang taong nagturo sa kanya kung paano maging totoo. Lumipas ang mga taon na parang mga pahinang dahan-dahang pinipihit ng hangin. Hindi minamadali, ngunit puno ng mga detalyeng nag-iiwan ng bakas sa bawat sandali. At sa paglipas ng 5 taon ay hindi na mahirap makita kung gaano kalayo ang narating ni Belle at HK mula sa unang banggaan nila sa palayan, dahil ang dating galit at hindi pagkakaunawaan ay napalitan na ng isang tahimik, ngunit matatag na pag-unawa na hindi kailangang ipagsigawan upang maramdaman. Sa loob ng kanilang tahanan, na ngayon ay hindi na lamang simbolo ng kayamanan, kundi ng isang pamilyang binuo sa gitna ng pagbabago. Maririnig ang mahihinang tawanan, ang maliliit na yabag ng isang bata na puno ng buhay, at ang mga simpleng usapan na mas mahalaga kaysa sa anumang mamahaling bagay. Nakaupo si HK sa sofa. Ang kanyang postura ay mas relaxed kaysa dati. Ang mukha ay wala na ang dating tigas, kundi may bakas ng pagiging ama na hindi niya kailanman naisip na magiging bahagi ng kanyang pagkatao. Habang pinagmamasdan niya si Belle na abala sa pag-aayos ng ilang gamit sa kabilang bahagi ng sala. Hindi niya napigilan ang sarili ng ngumuso, isang maliit, ngunit malinaw na ekspresyon ng pagkainggit na tila hindi bagay sa isang lalaking katulad niya. Ngunit sa puntong iyon ay wala na siyang pakialam kung paano siya tingnan. Wife, tawag niya. Bahagyang may halong lambing at reklamo, at nang lumingon si Belle ay agad niyang dinugtungan. Huwag muna nating kunin si Haya kina Mom at Dad. Please. Sa isang iglap na patawa si Belle, ang kanyang mga mata ay kumikislap habang napapailing, tila hindi makapaniwala sa naririnig. Grabe ka, sagot niya, bahagyang lumapit habang nakataas ang kilay. Anak natin yun, tapos ayaw mo pang umuwi dito? Ngunit hindi natinag si HK, sa halip ay mas lumapit siya, hinawakan ng kamay ni Belle at bahagyang hinila ito palapit. Ang kanyang mga mata ay puno ng pilyong intensyon na hindi niya itinago. Kasi kapag nandito si Haya, siya lang ang pinapansin mo. Sagot niya. Ang boses ay parang batang nagtatampo. At kahit gaano ito kakontra sa dati niyang imahe, ay wala na siyang balak baguhin iyon. Dati ako ang baby mo, ngayon siya na. Napailing si Belle, ngunit hindi niya napigilan ang sariling ngumiti.
Dahil sa kabila ng simpleng reklamo ay naroon ang lalim ng pagmamahal na hindi kailanman matutumbasan ng anumang bagay. Selos ka sa sarili mong anak? Biro niya. Bahagyang tinapik ang noo ni HK, ngunit ang binata ay hindi umatras. Sa halip ay mas lumapit pa. Hinagkan ang pisngi niya nang paulit-ulit na parang hindi pa rin siya nasanay sa presensya nito kahit 5 taon na silang magkasama. Pwede bang bukas na lang natin siya kunin? Dagdag niya. Mas mahina na ang boses. Gusto ko lang suluhin ka. Sa simpleng kahilingan na yon ay muling natawa si Belle, ngunit sa huli ay tumango siya. Dahil kahit gaano kababaw ang dahilan, ay alam niyang iyon ay bahagi ng lalaking minahal niya. Isang taong natutong magmahal ng buo, walang pinipiling sandali. Habang nakayakap si HK kay Belle, ang kanyang ulo ay nakasandal sa balikat nito, hindi niya maiwasang isipin kung paano siya nagbago, kung paano ang lalaking dati ay tumitingin sa iba na parang mas mababa, ay ngayon ay natutong tumingin ng pantay, kung paano ang kayabangan na dati niyang ipinagmamalaki ay napalitan ng pagpapakumbaba, at kung paano ang mundong dati ay maliit, para sa kanya ay ngayon ay mas lumawak dahil sa isang babaeng nagturo sa kanya na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung anong meron siya, kundi sa kung paano siya magmahal. Samantalang si Belle naman, habang pinagmamasdan ng lalaking nasa tabi niya, ay hindi niya maitatanggi na nagbago rin siya. Ang galit na matagal niyang kinimkim ay napalitan ng pag-unawa, at ang takot na minsang humadlang sa kanya ay napalitan ng tapang na piliin ang isang taong minsan niyang kinamuhian. Sa labas, ang ilaw ng lungsod ay patuloy na kumikislap, parang paalala ng mundong pinanggalingan nila, ngunit sa loob ng tahanan na iyon ay may mas mahalagang liwanag. Ang liwanag ng isang pamilyang nabuo sa gitna ng pagkakaiba, ng pagkakamali at ng pagbabago. Mahal na mahal kita, Belle. Mahina ngunit malinaw na sabi ni HK, at si Belle ay bahagyang ngumiti. Hinawakan ang kanyang mukha at marahang sumagot. Mahal na mahal din kita. At sa simpleng palitan na iyon ay tila kumpleto na ang lahat. Dahil hindi na nila kailangan ng anumang patunay. Ang mismong paglalakbay nila ang sapat na ebidensya na ang pagmamahal, kapag totoo, ay kayang baguhin kahit ang pinakamatigas na puso. At sa katahimikan ng gabing iyon, habang magkahawak ang kanilang mga kamay, malinaw na ang kanilang kwento ay hindi na tungkol sa isang mayamang binata at isang simpleng dalaga, kundi tungkol sa 2 taong natutong baguhin ang sarili para sa isa't isa, at sa huli ay natutong magmahal ng walang kondisyon.